months lang po, ilang years nyo na master nakabisado lahat ng scale? Okay. So actually, hindi ko rin nasabi. Pero kasi when I started playing, no, formal training, laging may scale. Okay? Kasi ganito yan eh. Yung scale kasi is your word bank, kumbaga. Parang kumbaga sa pagsusulat ng letters, yung alphabet mo. No, pagpipilian mo na lang kung ano yung gagamitin mong letters to create words, parang ganun siya. No, ang importante kasi sa scales is that as a violin, pag nagsiscale ka, yung fingering or yung finger placements, kasi yung pattern ng hiwalay dikit, di ba, yung sinasabi ko on the last video about intonation, yun yung mas importante. Now theoretically, of course, depende yan kung paano mo naaral. Kasi iba rin yung aral ng theory ng scale versus playing the scale. Pero yun nga, hindi to memorize, iniintindi. To the point na alam mo na, okay, pag ganitong key, ganitong karaming flats, ganito yung magiging position ng fingers mo. So talagang tinatagtad ka ng scales, no? Pag tinuruan ka, laging may scales. Pag nagpaturo ka, kasi dyan yung backbone ng lahat ng ginagawa mo, no? Based on modes, based on scales, and all of those things, pag sinagsama-sama mo, pag ginumble-jumble mo yung nota sa scale, doon ka nakakabuo ng pyesa or ng song. Yan. So master siguro within 3 years or 3 to 5 years na alam mo na lahat ng scales in all keys. No, so lahat ng sharps, lahat ng flats, na pa-practice mo na yan, alam mo na kung saan siya ginagawa. Ngayon, marami pa ring dapat intindihin, no? Hindi lang kasi dapat yung scale. Kasi sa violin, importante gaano karaming octaves na kaya mong magawang scale. So syempre, sa nag-uumpisa ka 1 octave lang, within 2 strings kaya mo tugtugin, tapos nagiging 2 octaves within all 4 strings. Tapos pinaka-importante na magawa mo 3 octave scale. So yung 3 octave scale siguro nagawa ko na siya when I was already high school na. Kasi around 4 kailangan nag 5th position ka na, 5th, 6th position, ganyan, para magawa mo yung lahat ng scales, no? So around matagal siya bago mo master totally. Pero just continue doing it. Kailangan talaga tuloy-tuloy lang na pagpa-practice. And isa sa foundational lessons ang pagsiscale. So don't skip on your scales. Good luck sa inyo.